Ryan, bakit hindi na magsasagawa ng rescue operation habang nananalasa ang bagyong Pepito? Yes, Rosalie, tama ka nga dyan. Hindi na magsasagawa ng rescue operation ang EDMERO dito dahil inaasahan natin, Rosalie, na malalakas ang hangin na dala nitong bagyong Pepito at tiyak na mahihirapan ng ating mga rescuers sa kanilang mga pagkilos, sa kanilang mga paggalaw. Kaya nag-abiso na ito na walang magiging rescue operations habang nananalasa itong bagyong Pepito. Rosalie, bago pa man dumating at maramdaman ang bagyong Pepito, puspusa na ang isinasagawang mass evacuation ng Environment, Disaster Management and Emergency Response Office o EDMERO ng Camarines Sur. Katuwang nila ang mga miyembro ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council. Kasama sa kanilang inilikas ay ang mga residente sa mga low-lying areas, landslide-prone areas at mga residente na nakatira sa gilid ng mga coastal areas sa probinsya, kagaya ng mga bayan ng Nabua, Baaw, Canaaman, Iriga City, Balatan, Gainsa, Milaor, Calabanga, Buhi, Tinambak, Garchitorena, Lagunoy at iba pang mga bayan na nagsagawa ng mandatory evacuation. Minarapat na magawa na ito ng EDMERO habang wala pa ang bagyo upang maiwasan na ang kagaya ng nangyari sa nagdaang bagyong Christine kung saan kaliwat kanan ang nanghihingi ng saklolo dahil sa biglang pagtaas ng tubig baha. Kaya naman ipinagpauna ng EDMERO na hindi na sila magsasagawa ng rescue operation sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Pepito upang hindi na rin malagay sa panganib ang buhay ng mga rescuer lalo na't malakas na ang hangin na inaasahang daladala ng bagyong Pepito. Sa ngayon ay nag-house to house na rin ang mga barangay officials upang magpaalala sa mga hindi pa nakakalikas na hanggang hindi pa masyadong malakas ang hindi pa masyadong delikado ang paglabas ay makalilipat na sa mas ligtas na lugar at hindi na maaabutan ng malakas na hangin at mga pagbaha. Samantala, nakapag-preposition na rin ng mga relief packs ang local government unit ng Camarines Sur upang maipaabot agad nila ang tulong sa ating mga kababayan na maaapektuhan ng bagyo. Sa ngayon ay nakataas ng storm warning signal number 3 sa probinsya ng Camarines Sur at inaasahan na tataas pa ito habang papalapit ang bagyong Pepito dito sa probinsya. Rosalie, kanina lang ay ayon sa ulat ay nagkaroon na din ng mga storm surge sa parte ng Partido area, partikular dito sa parte ng Sangay, sa Lagunoy, na mga coastal area ito, Rosalie, ng Camarines Sur. At ngayon ay nakakaranas na din ng pabugso-bugsong pag-ulan at hangin dito sa probinsya ng Camarines Sur. So, naramdaman yung malalakas na bugso ng hangin, gayon din yung mga pag-ulan dyan sa Camarines Sur. Yes, Rosalie, kaninang umaga, pahinto-hinto siya, Rosalie, yung ulan, titigil siya tapos bubugso siya ng malakas, tapos titigil ulit. Ngayon, Rosalie, katitigil lang mismo ng pag-ulan, pero yung hangin, nararamdaman na talaga natin na medyo malakas na yung hangin dito sa aming lugar dito sa Camarines Sur. Sabi mo nga, Ryan, hindi na magsasagawa ng rescue operation yung mga otoridad sa gitna ng pananalasa o pag talagang nararamdaman na yung epekto ng bagyo. Pero naka-preposition pa rin ba yung kanilang mga rescue equipment? Yes, Rosalie, bagamat sinabi nila na wala ng rescue operation na gagawin habang nananalasa itong bagyong Pepito, ay nakadeploy pa rin yung mga rescuer sa iba't ibang mga lugar, sa iba't ibang mga area dito. Dahil kung sakali na kailanganin pa rin sila at pagkatapos ng ditong malalakas na hangin ng bagyong Pepito ay pwede na ulit silang magsimula na mag-rescue sa ating mga kababayan. Salamat, Ryan Salatandol. Nag-ulat ng live mula sa Pili, Camarines Sur.